ngayon na talagang tunay at tapat na lumalakad nga po sa Panginoon. Na wala nga po wala pong kapintasan. Na kung noon po, 'di ba, talagang ang buhay natin ay talagang kapintas-pintas dahil nga po namumuhay pa tayo sa pagkakasala. And ganun nga po na kailangan is talagang mamuhay tayo ng natutuon at walang kapintasan po, lalong-lalo na po kapag lumalakad na po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. And doon naman po sa isa na babasa nga po ulit, Ate Lynn. Ang taong walang kapintasan ay iingatan dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Ngunit ang makasalanan ay mapapahamak dahil sa kanyang kasamaan. Nagka-color red yung ano mo, brother. Signal. Hello, okay na po. Okay na. Doon po sa last part lang, Ate Lynn, ng verse, ano po to? Ang sabi po dito, ngunit, 6. yes, ang makasalanan ay mapapahamak dahil sa kanyang kasamaan. Ayun nga daw po. Yung mga tao nga daw po talagang masasama or namumuhay po talaga sa kasamaan or kasalanan ay yun nga daw po dudulot ng kapahamakan talaga. Na talaga pong wala po talagang mabuting madudulot to sa kanyang buhay. Bagkos, ito pa po yung magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kung aano na lamang po natin ito po yung ginagawa or isinasa pamuhay po ng mga tao sa mundong ito na hindi nga po kinikilala ang ating Panginoon. Na siya nga po talagang magdudulot po ng kapahamakan sa kanila, na yun nga daw po yung talagang naging ano na po nila sa kanilang mga buhay, na talagang ayaw na po nilang magbago and ayaw na po nilang baguhin yung kanilang mga pamumuhay, mga kapatid. And yun nga po, no, na kailangan po talaga is maging mausisa tayo. Lalong-lalo na po sa mga ganito dahil baka mamaya sa atin na lumalakad po ng tuwid sa Panginoon is ganito na rin po or nababalik po tayo muli sa ganitong mga pamumuhay na talagang kasamaan and kasalanan, namumuhay na po muli pala tayo sa pagkakasala, mga kapatid, na hindi po natin napapansin. Kaya po kailangan po talaga natin na mamuhay na po ng katuwiran at matuwid po sa ating Panginoon, na siya pong magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. And yun nga po, blameless. Wala na po talagang kapintasan, mga kapatid, na siya pong maano natin, 'di ba? Ang sarap nun, mga kapatid, na walang kapintasan. Na kung noon talagang kapintas-pintas tayo pero ngayon wala nang kapintasan. So yun lang po, mga kapatid, magpapatuloy na po tayo sa verse 7 po. One to be rich, one pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. May mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Okay, balik po tayo, verse 7, mga kapatid. One pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. Ate Lynn? May mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Okay na, brother? So, kung iaano nga po natin ito sa ating generation, ayan, hello po, okay na po? Yes po. Okay po siya. Ayan, praise God. So, kung iaano nga po natin ito sa atin, ito daw po yung mga taong nagkukunwaring mayaman. Or ito nga daw po yung mga tao na, kung iaano natin sa generation natin ngayon, ito yung mga social climber, mga kapatid. Sa ating generation, yung mga mahilig magkunwaring mayaman, pero outside of the life, is, alam niyo po yun, talagang mahirap naman pala talaga. Like, hindi naman po talaga yun yung talagang kanyang buhay. Ito po talaga is talagang taliwas po doon sa kung ano yung mga pinapost niya on social media. Is, ayun nga po, no, talagang puro kasinungalingan lamang. Talagang wala siyang kayamanan. And kung sa spiritual naman po, ito po yung mga nagkukunwaring akala po natin is talagang may relasyon sa Panginoon. Ayan, praise God, para si
Amen. Parsi, mga kapatid, na talagang mga nagkukunwari lamang, na akala mo talaga ang yaman-yaman, akala talaga natin talagang ang yaman-yaman niya, na ito talaga yung buhay niya. Kasi ganyan po tayo noon, di ba? Na parang gusto natin mukha rin tayong mayaman. Gusto natin mukha rin tayong parang, alam niyo po yung presentable tignan, na parang ang gara-garbo ng buhay natin, pero ang katotoo naman hindi. And kung naging revelation po sa akin dito, sa ano na ito, mga kapatid, is, wait lang po. Wait lang po. Ayun, amen po. Yan po, no, yung mga hindi nagpapahuli talaga, praise God, sisters. Parang hindi sila nagpapahuli, gusto nila sila din. Nakikisabay sa trend. Yes, cloud chaser. Praise God, sister. Praise God. Talagang, alam niyo po yun, no? Talagang cloud chaser siya. Ayaw niyang papahuli. Talagang ang gusto niya siya rin mayaman. Kahit hindi naman carry, parang, ito nga po, may mga ganito na, may mga ganito nga po na, tawag dito na, sa atin, yung mga nakikita po natin on social na talagang grabe no, talagang akala natin yun yung pamumuhay nila. Pero outside of the social media, their life is not that. Hindi talaga siya same. Kung parang sa atin, di ba, akala natin banal kuno sa simbahan, yung mga, ayan, yung mga nakikita natin na mga religious people, na akala natin talaga banal na sila. Pero yun nga po, no, nakala nila mayaman na sila spiritual, talagang may pagsunod na sila sa Panginoon. Yun po yung revelation sa akin dito ng ating Panginoon na akala natin talagang lumalakad na tayo ng tuwid or namumuhay na tayo ng tuwid sa Panginoon. And mayaman na tayo spiritual. Pero yun pala, hindi. Nagkukunwari lamang pala tayo, mga kapatid. Talaga pong and outside of the will of God, hindi natin talaga ginagawa kung ano yung kagustuhan niya, kung ano po yung talagang, alam niyo po yun, yung talagang pagsunod talaga ng tunay sa Kanya. Yun nga po, no, yung mga Pharisee na nabanggit po sa New Testament, mga kapatid, talaga mga Pharisee na nagkukunwari lamang, na akala talaga nila may relasyon sila sa Diyos, na akala talaga nila is mayaman sila spiritual, ngunit wala po talaga. And dito naman po sa isa, mga kapatid, at Ilin pabasa pong mali sa Tagalog, yun doon po sa last, sa verse 7. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Ito nga po, no. Dito naman po sa itatakal naman po natin siya dito sa atin ngayon, na ito nga daw po, no, maraming humble na mayaman na talagang hindi nila inaano yung kanilang pagiging mayaman. Hindi na, alam niyo po yun, hindi na nila pinagsasabi pa or hindi na nila inilalantaran pa na mayaman sila. Yes, sobrang humble. Hindi sila proud na mayaman sila. Bagkos na talagang alam niyo po yun, talagang tuwid yung pamumuhay, tuwid sila sa ginagawa nila. Talagang yung kayamanan po nila na mga nadulot or yung pagiging mayaman po nila is sa mabuti po nila nakuha. Talaga pong pinaghirapan nila, mga kapatid. Yun nga po, no, talagang hindi na nila nilalantaran na mayaman sila, na magugulat na lamang tayo pag nakita natin sila on personal. Ay lang, ganda-ganda naman ng bahay mo. Tapos sa social media, ganyan-ganyan lang yung mga ano mo, 'di ba? Like, akala natin, ang hirap-hirap nila, yun pala. Pagka ano natin, 'di ba? Pagkakita natin ng personal, hala, yaman mo pala. Ayun po yun. And kung aano naman po natin siya sa paglakad natin sa Panginoon, na yung akala natin walang fruit, or hindi talaga, wala talagang relationship sa Panginoon, yun pala, yung meron pa palang tunay na relasyon. O yun pa pala yung mayaman sa, yun nga po, no, mayaman sa relasyon niya sa Panginoon, and yung fruit, mayaman sa fruit, or talagang meron po talagang kayamanan sa langit, na talaga pong meron tunay na pagsunod, talaga pong meron tunay na relasyon sa Panginoon, na talagang hindi nalantaran. Hindi niya na kailangan ilantaran pa na meron siyang relasyon sa Panginoon. Na ito po'y talagang makikita na lamang, na biglaan, na akala kasi natin, like, for example, may nakita tayo sa internet, na ayan nga, nakita natin, ganyan lang mga damit niya, ganyan lang yung mga ano niya. Pero hindi naman natin alam
kung ano talaga yung outside of the nung taong yun. Na yun pala, mayaman pala siya. Na inano natin agad kung ano lang yung nakikita natin. So, yun po siya mga kapatid. Na talagang, ayun nga po, no, hindi naman natin kailangan mag-pretend or hindi natin kailangan ipagsigawan kung meron tayong relasyon or meron tayong, alam niyo po yun, na kung mayaman man tayo on personal sa ating mga buhay, hindi na natin siya kailangan pang maging ano po yun, maging ano pa, maging lantaran pa or isigawan natin sa mundo na mayaman tayo. Maging tahimik lamang po tayo tulad na nabanggit dito na akala natin mahirap, yun pala mayaman. Na talagang humble lang talaga. Na talagang alam niyo po yun, na talagang ano lang siya. Talagang hindi niya po kailangan pang ilantaran pa. Katulad na lamang po ng paglakad niya sa Panginoon na hindi na kailangan pang ipagsigawan. Na kusa na lamang po itong makikita na yun nga po, lalo na sa mga ginagawa natin sa bawat araw, kung sa atin na talagang lumalakad ng tapat sa Panginoon, na talagang makikita po sa pamumuhay kung ayan po talaga ay mayaman. Mayaman spiritual, mayaman sa mga, ayun nga po, sa mga fruits, na talaga makikita sa mga pamumuhay, pananalita, and lalong-lalo na nga po sa mga ginagawa nga po sa kanilang mga buhay sa pang-araw-araw. So, yun po mga kapatid, magpapatuloy na po tayo sa verse 8. Yun po, Yes. verse 8 na po tayo. The ransom of a man's life is his wealth, but a poor man's heart hears no threat. Verse 8, ang taong mayaman ay may pantubos ng kanyang buhay. Ngunit ang taong mahirap ay hindi man lang pinagtatangkaan. So, ayun nga po, no, grabe, na yun nga daw po, ang taong mayaman ay, ayun nga po, ang kanyang kayamanan, ang nakakapag-ano sa kanya. Kung iaano po natin ito sa ating generation, mga kapatid, na kapag mayaman ka, marami kang maririnig na pangtatangka. Gawa nga po na marami kang kayamanan, marami kang, alam niyo po yun, marami kang mga nakatagong sa baul sa inyong tahanan. Syempre mayaman ka. Talagang, alam niyo po yung marami magtatangka sa'yo. Lalo na sa buhay mo. Dahil yun nga, marami kang tinatago na mga mahalagang kayamanan. Na yun nga po, kapag mayaman talaga tayo, is ito pa po yung magdudulot sa atin sa kapahamakan, na talaga makakaranas tayo ng mga pagtatangka, na makakaranas talaga tayo ng mga, ayun nga din po, no, na mga pagnanakaw na nangyayari sa atin. Diba, marami nga po tayong mga naaano sa balita na talagang yung mayayaman po na tao is talagang nananakawan or pinagtatangkaan po yung mga kanilang mga buhay, mga kapatid. Amen. Talagang lagi silang prone or kalagitnaan talaga sa danger. Kasi nga po, 'di ba, mayaman sila. Talagang alam niyo po 'yun. Talagang ito po yung mga pinagdidiskitan talaga ng mga tao na talagang walang-wala. Na gusto talagang magkaroon ng pera. Yung mga mayayaman nga po na tao. Kung iaano po natin siya ngayon sa ating mundo na amen, ate. Talagang ayun nga, no? Totoo yan. Ayun din na naging revelation sa akin ng Panginoon na talagang pag mayaman ka spiritual or sa pananampalataya, talagang, rin siya, persecution yung mararanasan mo. Talagang lumalakad ka ng tapat sa Panginoon. And sasabihan ka pa nila talagang mga mga baliw. And ayun yung may death threats. Nakakaranas din po tayo niyan ng mga death threats. Katulad na lamang po ng sa ating kapatid na si Ate Tinay noon, na talagang grabe po yung naging persecutions po niya, mga kapatid. Talagang grabe po yung mga threat sa kanya noon, grabe po yung mga nagchat sa kanya noon. Kaya po, ganun po talaga mga kapatid, no? Lalo kapag alam nilang tunay and talagang tapat ka na lumalakad sa ating Panginoon. And yun nga po, no, puro kapahamakan yung mangyayari sa'yo and pangtatangka, lalo nga po na mayaman ka na spiritual. Yes, pro ng pagbabanta. Amen, Ate Angel. Yun po, no, mga kapatid, talagang wala rin pong talaga ang kayamanan, lalo na po sa atin, sa personal life, na mayaman ka nga, pero puro naman kapahamakan or pagtatangka yung marireceive mo. 'Di ba? Amen. Kahit sa panaginip may death threat. Amen, Sister Nika.
Kaya talaga kailangan po natin na hindi po kayamanan talaga yung pinaka-importante dito mga kapatid. Kumbaga, contentment talaga na hindi na po natin kailangan pang, alam niyo po yun, na kailangan pang maging mayaman. Bagkos mas hangarin po natin na mas maging mayaman tayo spiritual, mga kapatid. So, yun nga po, no? Then, dito na po tayo sa next. Atin pabasa pong muli doon sa mga hindi po nakaabot. Sa pangalawa na po, doon. Okay. Ngunit ang Sa taong verse 8. mahirap ay hindi man lang pinagtatangkaan. Ay hindi man lang pinagkakantaan. Yun nga po, no? Yung mahihirap. Hindi sila nakakarinig ng mga pagtatangka. Brother, nawala ka. Color red. Hello po, ayan, okay na po. Sorry po, inaatake yung aking signal ni Taning. I rebuke you, Satan, in Jesus' mighty name. So, yun nga po, no, na ang mahirap ay hindi pinagtatangkaan. So, grabe, di ba? Na hindi naman talaga natin kasi kailangan maging mayaman, mga kapatid. Yun nga po, no, kung sino pa po yung mahirap, sila yung mga walang pagtatangka na kung iaano natin sa personal na sila po yung like ano pa yung pamumuhay nila, like alam niyo po yun, talagang ano pa, tahimik pa, talagang wala silang mga ganong nare-receive, kumbaga walang nagugulo sa kanila, walang nag-aano sa kanila, kumbaga peace lang yung buhay nila, peace lang. Kung sa atin hindi naman po tayo mayaman, wala tayong mga nare-receive na threats, pero alam niyo po yun, talagang peaceful lang, kumbaga kontento na tayo sa buhay natin. Hindi na tayo naghahangad pa na naghahangad. Hindi na tayo nag-aano pa. Amen po, nanay. Hindi sila nakakaranas ng persecutions. Ayan din po yung isa na kapag ano ka, spiritual, or kapag hindi ka talaga lumalakad sa will ng Panginoon, or ano ka, talagang hindi mo pa talaga ano. Verse 8 na po, Kuya Jo. Hindi mo po talaga maaano yun. Talagang hindi mo po siya maaano. Hindi mo po mararanasan yung persecutions kasi nga po, mahina ka pa spiritual. Kung yun po sa spiritual walk natin sa Panginoon, talagang hindi ka pa po talaga nila ibabaling, hindi ka pa po talaga yung magiging focus nila kasi nga po, hindi pa po ganun kalalim or hindi pa po ganun talaga yung spiritual mo or yung walk mo talaga, yung ka-relationship mo sa ating Panginoon. And yun nga daw po, no, talagang ngunit ito nga po yung naging revelation sa akin, isi-share ko po siya sa inyo. Ngunit ang taong mahirap ay walang mga pagtatangka o kahit anumang paghahamak na mararanasan. Dahil tahimik ang kanyang buhay. Ayun nga po, no, talagang walang mararanasan yung mga taong mahirap. Dahil nga po, yun nga po, no, kasi nga mahirap lang sila and wala nga po silang talagang mga kayamanan na dapat pang iano ng mga tao na pagtatangkaan sila. Wala naman po silang makukuha sa kanila. Kung sa spiritual po, yun nga rin po, no, na nabanggit nga po ni Nanay Wilma na wala po persecution na marireceive itong mga ganitong tao na talagang mahina spiritual. And wala po talaga silang mga tawag dito, mga pagtatangkang marireceive kapag talaga pong sila, mahirap sila spiritual or kaya physical man ito mga kapatid. Pero alam niyo po yun, meron din naman po talagang mahirap na mayaman. Mayaman sa pagmamahal. Yan po, di ba? Yan po yung natin na mayaman, hindi man po tayo mayaman physical, pero mayaman naman po tayo sa pagmamahal and sa Panginoon mga kapatid. Kaya po, praise God kasi nagkaroon tayo ng contentment lalo na po sa ating buhay ngayon na siya pong sinasapamuhay po natin. So, ayun nga po mga kapatid, no? Talagang po natin na wag na po nating hangarin pang maging mayaman kasi puro pagtatangka lamang po yung marireceive natin dyan. And yun nga po, mas gustuhin po natin na maging mayaman spiritual. Mas maging mayaman na, alam niyo po yun, mas i-design natin na mas maging mayaman tayo sa Panginoon. Na doon po tayo mag-imbak ng kayamanan sa langit. And yun po, praise God. Magpatuloy na po tayo sa verse 9 mga kapatid. Verse 9 na po tayo. The light of the righteous rejoiceth, but the lamp of the wicked will be put out.
Ang buhay ng taong matuwid ay parang ilaw na maliwanag, ngunit ang buhay ng masama ay parang ilaw na namatay. Ayun, praise God. So, kung iaano po natin ito sa atin, na kung tayo nga daw po na namumuhay sa katuwiran, ay liwanag ang madudulot. Na yun nga po lumalakad, siya po yung nagsisilbing liwanag, mga kapatid. Kung iaano po natin na tayo pong ngayon na tapat, na lumalakad sa Panginoon, namumuhay po tayo ng may kabanalan, is tayo po yung ilaw. And nabanggit nga rin po ng Panginoon yan na we are the light. Yung mga lumalakad po ng tuwid at sumusunod po sa kanyang kagustuhan and will. Yun nga po no, na siya pong ilaw na kadiliman ng mundong ito, mga kapatid. Siya nga pong ilaw, siya nga pong nagsisilbing liwanag, lalo na po sa mga tao pong na namumuhay nga po sa kadiliman. Tayo po yun na tinawag ng Panginoon na siyang maging liwanag. Amen, salt and light, na siya pong maging liwanag po. And asin, alat sa mundong ito na punong-puno ng puro matatamis na salita, mga kapatid. And ayun nga po, no, na talagang tayo yung nagsisilbing liwanag ng mundong madilim. Lalo na nga po na ang mundong ito is puro kasamaan, kadiliman, and lalo kasi kalingan po, lalong-lalo na sa mga nangyayari. Na yun nga po, no, na talagang puro ang katuruan is hindi po talaga nagdudulot ng buhay or ilaw sa buhay ng tao. Ngunit ito pa po yung nagdadala sa kanila sa kapahamakan or sa kadiliman. And yung naging revelation po sa akin dito, mga kapatid, ng ating Panginoon is ang mga taong namumuhay sa will at lumalakad ng tapat at tama sa mata ng Panginoon, kaya't makikita sa Kanya ang tuwid at maliwanag na pamumuhay sa Panginoon. Kung baga, ito po spiritual alive or light. Ilaw po siya, tayo po yun, na lumalakad nga po ng tunay at tapat nga po sa Panginoon. Amen, gabay. At nagre-representa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay or ambassador. Amen po, Atelyn. Yun nga po, no, na-tackle din po natin yan lastly sa naging podcast po, kung nakapanood po kayo nun, na na-tackle din po yan sa ating podcast, mga kapatid, na we are the light of the world. Tayo po yung ilaw sa madilim na mundong ito na tinawag po ng Panginoon, na siya pong magsilbing ilaw sa mga tao po na namumuhay sa kasalanan, na siya pong idala rin po natin sa kaliwanagan, mga kapatid. And yun nga po, no, dito naman po sa pangalawa is, Atelyn, pabasa pong muli. Ang sabi po dito, ngunit ang buhay ng masama ay parang ilaw na namatay. O yun nga po, no, na ang buhay nga daw po ng isang taong masama is para daw pong ilaw na napundi. And yun nga daw po, no, kadiliman po yung kahihinatnan niya. Or talagang, yun nga po yung talagang magiging ano niya sa kanyang buhay, na talagang sinusasa niya na yung pamumuhay niya sa kasalanan at sa kadiliman, mga kapatid. Kaya po yung naging ano dito na sinabi na parang ilaw na namatay. Yun po, no, talagang nawalan na ng ilaw or nawalan na ng liwanag yung kanyang buhay. Dahil nga po nilamon na siya ng kadiliman or kasalanan or kasamaan nga po na kanyang isinasapamuhay. Kumbaga hindi na po niya gusto pang magbago. Kaya po ang nangyayari is na ano na po sa kanya talaga is kadiliman na yung nadulot po sa kanyang buhay, mga kapatid. Talagang, alam niyo po yun, full of darkness na. Amen. Talagang naging slave na talaga siya sa kasalanan. Talagang wala nang ano po yun, wala nang talagang pagbabago or wala nang ilaw pa na natitira sa kanyang buhay. Kaya po nabanggit dito na parang ilaw na namatay, mga kapatid. Talagang spiritually dead yung kinahinatnan ng, ayun nga po, no, ng taong ito, na talagang wala na
namatay na talaga spiritual. Hindi lang spiritual mga kapatid. Talagang alam niyo po yun, parang patay na rin siya physical kasi nga po, wala na nga po, di ba? Wala nang liwanag na natitira pa sa kanyang buhay. And naging revelation naman po sa akin ng ating Panginoong dito na ang buhay ng makasalanang tao ay tulad ng isang ilaw na napundi at napuno ng kadiliman dahil sa kanyang mga kasamaan at kasalanan. Yun nga po, no, na talagang nagdulot po sa kanya spiritual death nga po mga kapatid, na talagang wala nang natira pang ilaw or liwanag sa kanyang buhay. Kaya napundi na, kadiliman na lamang yung nandirito sa kanyang buhay. Kaya puro kasalanan at kasamaan na lamang po yung kanyang ginagawa sa kanyang buhay. And talagang wala na pong pagbabago pa na talagang makikita natin dito sa ganitong mga tao, mga kapatid. Kaya po, grabe no, talagang pag may nakita po talaga tayong ganitong mga tao na talagang puro kasalanan at kasamaan na yung lumaan na sa kanyang buhay, talagang hindi po talaga natin may iiwasan na ipagdasal or talagang ipag-pray. Amen. Talagang alam niyo po yun, na naging ano na talaga nila, normalizing na sa kanila mga buhay nga po yung, yun nga, yung kasalanan, and talagang alam niyo po yun, yung talagang, like, ano tawag po dito, talagang, ano na, like, wala na pong conviction pa. Wala nang conviction na nararanasan na pag gumagawa sila ng kasalanan. Like, peaceful pa na paggawa, peaceful pa sa paggawa ng kasalanan mga kapatid. Talagang, grabe no, talagang, kadiliman na talaga, punong-puno na nakadiliman yung kanilang mga isip at puso, mga kapatid. Kaya talagang patay na talaga sila spiritual. Kaya, ano po, yun talagang, ano po talaga natin na ipagdasal na lamang po yung ganitong mga tao. Kasi, ayun nga po, no, ang hirap-hirap na makita yung mga taong ganito na patay na talaga spiritual. So, yun po mga kapatid, dito sa verse 9. And magpapatuloy na po tayo sa verse 10. By insolence comes nothing but strife. But with those who take advice is wisdom. Ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. Ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. So, dito naman po mga kapatid, maaano po natin dito na dito po papasok yung pride, mga kapatid, na puro nga daw po kayabangan. Yung ano, pagmamataas, yan nga po, 'di ba? Pagmamataas, kayabangan, yung kanya pong ginagawa, kaya po ang nagiging kahihinatnan po nito is kaguluhan or pagkakawatak-watak mga kapatid. Na talaga pong wala po siyang maayos na maidudulot and talagang puro po kaguluhan and kahihinatnan ng kanya pong buhay, mga kapatid. Kasi po, yun nga po, ayaw niya nga pong kinig, and gusto niya nga po, puro kayabangan lang, and puro pagmamataas lamang po yung kanyang kagustuhan, lalo na nga po, no, hindi po siya tumatanggap ng mga talagang pagkatama sa kanyang mga buhay, sa kanya pong ginagawa, ng mga kamalian. For example na lang po, may isa tayong kapatiran na nagkamali. 'Di ba? Na pag ni-rebuke po natin, alam niyo po yun. Like, sinabihan na po natin siya ng sinabihan, pero wala po talagang pagbabago. Yun na po yun. Doon na po pumapasok yung pagmamataas or kayabangan. Kasi po parang, alam niyo po yun, like, hindi na po siya tumatanggap ng rebuking or hindi na po siya tumatanggap ng pagtatama po sa kanyang mga kamalian, mga kapatid. Katulad na po sa atin na lumalakad po sa Panginoon, like pag nagkamali tayo, or pag may nakitang kamalian sa atin, parang ang tingin natin sa sarili natin is tama naman yun, kahit nakikita ng iba nating kapatid na mali yun, is yun po no, na pride pa rin, yun ang ngingibabaw. And hindi po talaga natin tinatanggap kung ano po yung sinasabi nila na talaga nagawa natin or nakikita nilang kamalian po sa atin, mga kapatid. Ayun po yun. And doon naman po sa pangalawa na ano dito, na talagang yun nga po, no, nakikinig sa mga sinasabi. And dito nga rin po na umaano na karunungan daw po yun or matalino ang tao na nakikinig at marunong makinig at nagpapakumbaba nga daw po, mga kapatid, na nakikinig nga daw po sa sinasabi
or sa, yun nga daw po, no, sa advice nga daw po na sinasabi ng nagsasalita nga daw po sa kanya. Parang sa atin po, pag nirebuke tayo, tumatanggap po tayo ng pagtatama po sa ating mga nagagawang pagkakamali. Na talagang, yun nga po, is tinatanggap natin and ina-acknowledge po natin yung ating mga sarili. And dun po talaga pumapasok yung talagang karunungan, mga kapatid, na binabanggit nga po dito sa verse na ito na, yun nga daw po, no, talagang humble